Magandang umaga po sa inyong lahat. Sa ating pastor, Chris Hamonim, kahit na nasa Korea po sila, at sa mga kapatid po natin na nasa kanilang bahay. Magandang umaga po sa inyong lahat. Bago po tayo magsimula, pwede po tayong manalangin muli. Aming dakilang Diyos sa puso dahil napakabuti po ninyo sa bawat isa sa amin. Kahit hindi po kami karapat-dapat, O God, pero Ikaw, Panginoon, hindi ka po nagkulang sa bawat isa sa amin. Salamat sa proteksyon at pag-iingat na ginagawa niyo po sa amin. At sa lahat po ng mga biyaya at patuloy po namin, tinatamasa at nakakamta dahil sa pag-ibig mo po sa bawat isa sa amin. Lord, ngayon pong araw nito, wala na po ang aming pastor at mga lider lang po at mga miyembro nasa iyong pasambahan. Pero hindi po ibig sabihin, hindi na namin itutuloy yung gawain. Yes, Lord. Hindi po hadlang ang mga bagay ngayon, Panginoon. Kaya nandito po kami upang patuloy ka namin purihin, patuloy ka namin pasalamatan, patuloy ka namin paglingkuran, Panginoong Diyos. Dahil Ikaw ang unang naglingkod at nagligtas sa bawat isang puso namin. Maraming salamat po. Pangunahan po kami lahat. Buksan mo ang aming spiritual na puso at ang aming spiritual na pangunawa. Upang lahat po kami, Panginoong Diyos, sa araw na ito ay mapagpala po ng iyong mga salita. At mamuhay kami ayon sa inyong kalooban. Maraming salamat po. Ito po ang aming hiling panalangin sa inyo sa pangalan po ng aming Panginoon Jesucristo. Amen. Nung huling service po natin dito, kung natatandaan niyo po, ang sabi ni Pastor Han, bago po tayo magkahiwa-hiwalay, sabi niya, sana pag nagkita-kita tayo muli, lahat tayo maligaya at masaya. Ngayon po, unti-unti nagkakaroon na po ng pagkakataon ng bawat isa sa atin, parang kadalo po sa bahay sambahan. At alam po, yung po sinabi ni Pastor sa atin, unti-unti rin nagkakaroon po ng katuparan. Kasi po, ang ating Panginoon ang ating pinaglilingkuran. Amen po ba? Amen. Ngayon pong umagang ito, gusto ko pong share yung kaligayahan at pangarap sa Diyos natin mahahanap. Nasa awit po, chapter 37, verse 4. Basahin ko po. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at ang pangarap mo ay iyong makakamtan. Gusto ko pong mag-share ng dalawang bagay sa verse na ito. Una po yung kaligayahan. Noong panahon po ng lockdown, ano po ang naranasan ninyo? Yung iba siguro malungkot, ano po? Pero yung iba masaya. Lalo na po tayo bilang mga Kristiyano. Kasi naniniwala po tayo, hindi tayo iiwan o pababayaan ng ating Diyos. Yung iba malungkot dahil nawalan ng trabaho, natigil. Dahil nga po doon sa COVID-19. Kasi po, yun po ang protocol ng gobyerno, yun po ang utos. Kailangan muna natin huminto. Di po ba? Pero tayo po, bilang mga Kristiyano, patuloy pa rin po yung buhay. May COVID man po o wala. May trabaho man o wala. Alam po, mabubuhay din tayo sa kaligayahan. Kasi araw-araw, kasama natin ang Diyos. Gusto ko pong ipatutuloy ito sa buhay po namin, sa pamilya po namin. Actually po, nung unang linggo po ng lockdown, dahil may tindahan po kami, yung pong benta namin sa loob po ng isang linggo, ang baba po ng benta namin. Pero hindi ako nalungkot. Alam ko, ito, pinapakita lamang ng Panginoon kung gaano siya mabuti at kung gaano kami matatag, kung gaano kami magtitiwala sa Kanya. Kaya palagi po namin pinagkukwentuhan ni Sister Early, makakaraos din tayo. Yun po, sa awa ng Diyos, nakaraos po kami. Hindi lamang po kami, kahit na mga yung mga po namin. Doon po nakita ko na ang Diyos, kahit minsan, hindi siya nakulang sa bawat isa sa atin. Palagi siyang may ginawang mabuti para sa atin lahat. Ano man ang sitwasyon na ating kinakaharap. Katulad po ng COVID-19 na yun. Hindi lamang po ako, kahit mga kapitbahay ko po, mga kamag-anak ko, mga kapatid, naranasan din po nila yan. Gusto ko pong magpatotoo ng mga ilang tao doon po sa Telepas. Kasi kaya po ginawa ko po halimbawa dahil araw-araw kasama ko po sila. Kapitbahay ko po,
nakikita ko po sila araw-araw. Yung pong ibang kapatid natin dito sa Angeles o sa Sibera, hindi ko po alam kung ano ang naging kalagayan nila. Pero alam ko, pinagpala rin po sila ng Panginoon. Dahil gusto po ng Panginoon, araw-araw ang kanyang mga anak maging maligaya. Unahin ko po si Sister Tata. Si Sister Tata po, nung panahon ng lockdown, sa maniwala po kayo hindi, kahit nakablot po yung asawa niya, nandito po sa trabaho. Wala po silang financial na suporta mula po sa kanyang asawa. Pero alam niyo po, kahit minsan, hindi po sila pinanginahan ng loob. Bakit po? Kasi alam nila, mayroong Diyos na patuloy na gumagawa sa kanilang buhay. Ganon din po sila, Sister Annalyn. Kahit na lahat po ng mga tao na ito na ginagawa ko pong halimbawa, patuloy ko pong nakikita yung kanilang buhay na araw-araw maligaya. Hindi ko po narinig sa kanila na nagre-reklamo sila na wala na silang makain. Kaya minsan, kapag nababasa ko po yung pong mga text ni Pastor, tinatanong po niya, kumusta na si Sister Bella, si Tata? Mahirap na ba sila? Hindi ko alam ni Pastor. Kahit nasa eksakto lamang po kami nakakain sa araw-araw, lahat po kami maligaya. Bakit po? Kasi kasama namin ang Diyos. Sister Annalyn, ganun din po. Alam niyo po, kahit na yung mga asawa po nila, pansamantalang nawalan po ng anabuhay po na ito, sila po, hindi po sila huminto ng paglilingkod sa Panginoon. Kaya patuloy po ang kanilang kaligayahan na nandarama sa kanilang puso. Ganon din po, Sister Bella, lalo-lalo na po. Alam niyo po ang kanyang buhay. Marami po sila sa kanilang pamilya. 5 po yung kanyang anak, 2 sila ni Brother Reggie, at isang kapatid po. Hindi ba 8 po sila? Wala pong hanap buhay si Brother Reggie po noong panahon na yun. Kasi pinahinto rin po yung pagdadrive ng jeepney. Pero alam niyo po, patuloy na kumikilos ng Panginoon po sa kanyang buhay. Kaya nga po, yung kaligayahan na gumapaw sa kanilang puso na hindi mo may paliwanag. Nagugulat nga po sila kung bakit mayroong mga bagay na kailangan nila na patuloy na sinusupply po ng ating Panginoon sa pamamagitan po ng mga ibang tao. Kaya po, hindi sila nawalan ng tiwala at pananalig sa ating Panginoon Diyos. Sa kanila po nila talaga hinanap yung kaligayahan. Sa Diyos po nila talaga hinanap yung kaligayahan nila. Kaya magpahanggang ngayon po, sila ay patuloy na naglilingkod sa Panginoon. Bakit ko po ito nasabi? Sister Bella po, bago mag-lockdown, ano po ang panalangin niya sa kanyang pamilya? Gusto niya magkaroon ng Bible study sa kanilang pamilya. Nang magkaroon po ng lockdown, magsimulang mag-announce po ang ating gobyerno ng lockdown, doon din po nagsimula ang Bible study sa kanilang pamilya. Kaya nga po, answered prayer. Dahil po sa lockdown, nagkaroon po ng Bible study sa bahay-bahay. Kay Sister Bella, Sister Marcel, ganon din sila Sister Tata, nagkaroon ng pagkakataon na magkaipon-ipon ang mga pamilya sa bawat bahay po nila. Maging kami po ni Sister Early, na dati hindi man namin nakakasama yung mga anak namin hanggang gabi. Lalong-lalo na po yung bunso namin. Buong maghapon, hindi namin alam kung nasaan siya. Minsan, uwi, gabi na lang. Ating gabi pa. Minsan, 12:00, tulog na kami. Kaya pagbukas ng pinto, hindi mo alam kung sino yung pumasok, kung si Natnat o si Nico, yung pong 2 na ako. Alam niyo po, itong patutukan ko po ito. Pag naisip ko yung mga nangyayari doon sa nagdaang lockdown, para po sa akin isang blessing. Hindi ko po iniisip na ito ay isang sumpa o pahirap sa mga tao. Sa mga iba, maaaring ganun po isipin nila. Pero ako, parang naging challenge po sa akin ang lockdown na ito. At nakita ko kung paano kumilos ang Panginoon sa buhay ko ng bawat isa sa amin. At nagpapasalamat po ako sa Panginoon sa mga taong ginagamit po niya o panahon na yun na patuloy pong nagbibigay sa amin ng mga kakailanganin po namin. Una-una na po ang ating pastor. Na kahit wala man po siya ngayon dito, alam ko naririnig po niya ito. Kaya salamat po sa Panginoon at salamat kay pastor na patuloy na gumagawa ng paraan para masuportahan po ang lahat ng miyembro po ng New Hope Christian Church upang patuloy na magpuri bawat isa sa Panginoon, patuloy na maging masaya, patuloy na maging maligaya, at patuloy na magtiwala sa ating buhay ng Diyos.
Ganon din po, kay Brother Long, siyempre, ang ating po masipag na frontliner dito sa NHCC. Alam naman po natin na panong po na yun, pasilan po na gumana ang bawat tao. Kailangan meron pa po quarantine pass o travel pass para makapunta po sa ibang baryo. Hindi po biro yung ginawa ni Brother Long na yun. Isang sakripisyo po yun. Pero mo, galing siya ng Angeles, pupunta ng Severa, pupunta ng De La Paz, pupunta ba ng San Fernando at Calolo, ikutan niya yung buong miyembro po ng World Church. Para po para maidala yung blessing na galing po sa ibang tao na ginagamit po ng ating Panginoon. Para po masuportahan lamang po yung mga kailangan natin pansamantala. Ganon din po si Brother Lucien. Hindi ko rin po makakalimutan yung mga tao dito na patuloy din po nagpagamit sa Panginoon sa kabila po ng masyalan na panahon po na yun. Hindi po nila inaalintana na makawangan sila o magkaroon sila ng virus o mentuman at pati ang kanilang pamilyang madamay. Kasi alam po nila, protektado sila ng Panginoon Diyos. Ganon din ng mga leader po natin. Kahit na yung iba wala po dito, babanggitin ko na po lahat. Sa lahat po ng kanilang mga panalangin sa atin, sa gawain po ng Diyos, sa mga miyembro, naging kabahagi po ang bawat isa. At sa lahat po ng mga miyembro, kasama rin po kayo. Bakit ko po ito rin sa amin? Hindi po ba sabi ni Pastor, uli natin ibalik yung chain prayer. So, lahat po nag-participate. Lahat po kumuha po ng Islam. Alam niyo po ang po ang pinaganda ng chain prayer na yun. Dito po sa De La Paz, meron po akong 2 tao na gusto ko pong ipagmalaki po sa inyo sa pangalan po ng Panginoon. Alam niyo po, kapag dumating na po yung oras nila ng pananalangin, kahit magsawa po kayo ng nakakatok sa bahay nila o sa kwarto nila, hindi niyo po sila mapapalabas. Yun po kasi concentration nila nandun po sa Panginoon. Alam niyo po kung sino po yun, Sister Tata at saka po si Sister Annalyn. Kahit na buksan niyo po ang pinto, hindi niyo mabubuksan. Nakalak po kasi ang kausap po nila ang ating Panginoon Diyos. At lahat po rin ng mga ibang miyembro, ganun din po alam po, ginagawa po ng bawat isa. Kaya ko lang po sila ginawa halimbawa. Nakikita ko po sa buhay ng bawat isa sa kanila. Nagkakaroon po ng involvement yung kanilang spiritual na pamumuhay. At nagpapasalamat po tayo sa kanilang teacher na ginagamit doon po sa May de la Paz, doon po sa mga Macarius Levy. At kahit po kami minister, pag dumating na po yung oras ng pag-pamananalangin namin at chain prayer po namin, nagpapalitan po kami. Nauna po ako, nauna po siya, pagkatapos, ako na naman po, palitan po kami nagtitindan doon po sa aming tindahan. Kaya napakalaki po talaga ang tulong ng ating Diyos sa panahon po na yun. Yung pong pinagawa po ni Pastor sa atin na magkaroon po ng chain prayer. Yun pong mga ibang miyembro, natuto po sila kung paano makipag-cooperasyon doon sa iminumungkahi po ng ating ating pastor upang lalo po tayong lumago sa ating buhay spiritual. Kaya purihin po ang Panginoon dahil talagang napakabuti po niya sa bawat isa sa atin. Sunod po, ito po sa awit. Ang sabi po ni Haring David, ang sabi ko kay Yahweh, ikaw ang Panginoon ko. Kabutihang tinatamasa ko, lahat ay mula sa iyo. Doon po sa may awit 16:2. Di po ba ano panahon niyo? Dahil patuloy po tayo nagtitiwala sa ating Panginoon, lahat ng ating mga pangangailangan, pinagkakalog na po niya sa pamamagitan ng mga tao, ginagamit po niya. Mga Koreano, mga Pilipino, mga ating gobyerno, ginamit niya rin po. Kasi siya lamang ang ating pinagkatiwalaan. Dahil wala na po tayong ibang mapapagkatiwalahan ng panahon po na yun. Kasi dahil po, sarado yung mga kumpanya. Pinatigil tayo ng ating mga boss, pansamantala sa ating mga trabaho. Saan tayo kukuha ng ating mabubuhay? Kundi yung manalig lang po tayo sa ating Panginoon Diyos. Di po ba? Kaya, katulad po ni Haring David, natin po tayo sa Diyos po natin ipinagkatiwala ang ating buhay. Dahil alam natin, hindi tayo iiwan ng Diyos. Nandiyan lamang siya palagi sa ating tabi. Patuloy niyang pinag-iingan yung mga panalangin natin.
Basta marunong lang tayo na mga lumaig at pagtiwala sa Kanya, lumapit sa Kanya sa lahat ng oras. Hindi niya tayo ipapahiya kasi mga tayo Diyos. Sunod po, yung awit po 16:5, sabi, ikaw lamang, Yahweh, ang lahat sa aking buhay. Lahat ng kailangan ko'y iyong ibinibigay. Kinabukasan ko'y nasa iyong mga kamay. Naniniwala po ba kayo na ang ating buhay ay nasa kamay ng Diyos, maging yung ating kinabukasan? Kasi siya po ang lumikha sa atin. Hindi naman po natin alam kung anong magiging bukas po natin, di po ba? Kaya ipinagkakatiwala po natin ito lahat sa Panginoon. Dahil alam natin na kapag ipinagkatiwala po natin ito sa Panginoon, siya na po ang bahalang gagawa po sa atin. Gagawin lang po natin yung parte natin at yung natitira sa Panginoon na po. Ay sabi nga po ni Brother Long, nung nakaraan, basta pagtiwala po tayo sa ating Panginoong Diyos. At siya na po ang bahala magkakalog lahat po ng ating mga pangangailangan. Sunod po, haya't ako'y nagdiriwang, puso't diwa ako'y nagagala, hindi ako matitina sapagkat ako'y manatag. Bakit po kaya nasabi ni Haring David ito? Katulad po ni Haring David, dahil isa lang po ang ating sinasamba, ang ating Diyos. Dapat po tayong magdiwang, dapat po tayong magalak kahit na naman po yung mga pagsubok na dumating po sa ating mga buhay. Dahil yan po, pansamantala lamang, hindi po yun panghabang buhay. Kailangan palagi po tayong panatag sa presensya ng ating Panginoong Diyos. Kasi siya ang nagbibigay kalakasan sa atin. Siya ang nagbibigay kapangyarihan sa atin. Katulad ko po, ngayong oras na ito, nandito po ako sa inyong harapan. Hindi ko po kaya na pag-share ng salita ng Diyos kung hindi po niya ako pangunahan. Kasi ilang araw ko na pong iniisip, sabi ko, pagdating kaya sa harap, nakatutok pa naman sa akin yung camera, hindi kaya ako nervousin. Ano kaya sasabihin ko sa ng tao? Pero purihin po ang Diyos dahil nandito po siya sa araw nito. Ginagabay niya po, ginagabay niya kayo, ginagabay niya yung mga tao o mga kapatid natin na nasa kanila bahay-bahay. Kasi palagi po tayong humihingi ng kapanatagan sa ating Panginoong Diyos, ng katatagan, ng kalakasan ng loob, ng kapangyarihan. Dahil naglilingkod po tayo sa Kanya at tayo isa sa mga tagapagmanay niya. Kaya hindi po niya tayo kailanman pababayaan. Hindi niya tayo kailanman iiwan. Hindi niya tayo papahiya upang lahat ng mga tao na hindi pa nakakatanggap at nagtitiwala sa ating Panginoong Diyos, makita nila na yung mga anak ng Diyos na nagtitiwala sa Kanya ay magiging isang magandang patutuko para sa kanilang lahat. Upang sa ganon, ang bawat isa po ay mahikayat natin na lumapit, pagtiwala sa ating Panginoong Diyos. Dahil buhok po sa ating Panginoong Diyos, wala na pong ibang makakagawa po nito, kundi tanging siya lamang po ang makagawa nito para sa ating lahat. Sunod na verse po, sabi po dito, ituro mo ang landas na patungo sa buhay. Sa piling may madarama ang lubos na kagalangan. Ang tulong mo'y nagdudulot ng ligayang walang hanggan. Amen po. Tunay na ang tulong po ng ating Panginoong Diyos ay hindi po nauubos. Yan, naranasan niyo po, naranasan po natin lahat sa ating mga buhay. Katulad nga po ng sinabi ko sa inyo kanina, pagmula po ng lockdown hanggang ngayon, ang tulong at biyaya po ng Diyos ay patuloy na sumasa atin. At sa atin pa po kung patuloy natin uhunahin ating Panginoong Diyos. Sabi nga po doon sa aklat po ng Mateo, unahin nyo ang ating kaharian at lahat ng bagay, lahat ng kailangan nyo, idaragdag po sa inyo. Inuuna po ba natin ang Panginoon? Sana po, lahat ng ginagawa po natin, lahat ng ating mag-inisip, unahin po natin ang Diyos at hindi niya po tayo hihuhuli. At lahat ng mga bagay na kailangan po natin, lahat ng mga yun, idaragdag po ng Panginoon sa bawat isa po sa atin. Kasi po, bilang mga mananampalataya ng ating Panginoong Diyos, wala na po siyang ibang gagamitin kundi mga anak niya na magpapatotoo sa lahat ng
lahat ng ginawa niya sa kanila. Upang sa ganon, ang bawat miyembro ng kanilang pamilya ay patuloy lang nilang mahilapit sa ating Panginoong Diyos. Mahibahagi natin yung magandang loob na ipinadama ng Diyos sa atin. Ma-share po natin sa ating mga kapatid, sa ating mga magulang, sa ating mga mahal sa buhay, mga kaibigan, sa ating mga katrabaho. Sabi nga ni Pastor, binago tayo ng Diyos. Ginawa niya tayong mga mananampalataya upang sa ganon tayo ang magsilbing ilaw at asin ng sanlibutan. Upang ang lahat po ng mga tao na nakasalamuhan natin sa araw-araw, mahilapit po natin sa Diyos. Hindi po yung tayo ang mahawakan ng COVID, kundi po tayo ang manghahawa sa kanila. Yung maganda ng loob Diyos. Para sa ganon, hindi COVID ang ating mahilapit sa kanila, kundi salita po ng Diyos upang lumos ang kanilang nagalangan kapag na-experience po nila ang kabutihan at ang pag-ibig ng Diyos na ating naranasan sa ating mga buhay. Kaya nga po ako, patuloy ko pong ipinagmamalaki sa ating mga kapatid, sa ating pastor, sa ating Panginoon, lalo-lalo na yung kanyang kabutihan na ginagawa ko sa buhay ko ng bawat isa sa amin. Lalo-lalo na po yung nakaraang COVID-19. Na siya po ang patuloy na gumawa at siya pa rin hanggang ngayon patuloy na gumagawa ng paraan upang kami po ay makasalba. Sa katunayan nga po, unti-unti pinapakitanan po ng Panginoon ang pag-ilus niya sa aming mga buhay, lalo-lalo na po sa panahon ito, na patuloy niyang tinutulungan ang bawat isa sa atin. Hindi lang ako, hindi lang si Sister Early, hindi lang Brother Side, hindi lang Brother Long, lahat po ng mga membro. Sa katunayan, pinapakita po ng Panginoon kung gaano po siya kabuti sa bawat isa po sa atin. Dahil binibigyan niya po tayo ng katalinuhan kung paano po tayo magkaroon ng income, magkaroon po ng pagkakakitaan upang tuloy pa rin po ang ating buhay. Dahil sa paggabay niya at pagbibigay po ng katalinuhan at kapagibigyan sa bawat isa po sa atin. Kaya purihin po ang Panginoon dahil talagang napakabuti po niya sa bawat isa sa atin. Number 2 po, yung pangarap. Siguro, kung tatanungin ko po kayo, lahat tayo may pangarap, di po ba? Mga anak natin, mga magulang, mga kaibigan, lahat po tayo may pangarap. Lahat po ng mga tao na binigyan ng buhay ng Diyos, lahat may pangarap. Kaya nga po yung mga anak natin nagsisikap na mag-aral dahil mayroon silang goal sa kanilang buhay. Mayroon silang gustong maabot. Kaya nga po, todo yung kanilang pag-aaral. Kahit kami pong mga magulang, nagsisikap kami mag-aral buhay para sa kinabukasan po ng aming mga mahal sa buhay at sa kanilang mga kinabukasan din. Para maging maganda po ang kinabukasan ng bawat isa. Alam niyo po ako, nung mag-lockdown, isa lang naging pangarap ko sa buhay ko. Lahat ng mga pinapangarap ko po noon is sinayang-tabi ko muna. Araw-araw, ang pangarap ko po ito ang pinag-ibigay ko po sa Panginoon. At maging sa prayer request po, pag mayroon tayong prayer meeting. Alam niyo po ba kung ito? Ang pangarap ko para po sa protection ng aming pamilya. Alam niyo po ba, nung pinangarap ko po, yung bagay na yun, araw-araw, tinutugon po ng Panginoon. Kaya lahat po kami sa aming pamilya, spiritual family po, wala po, nagkaroon po ng positive sa bawat isa po sa amin. Kayo rin po, alam po, mayroon kayong mga pangarap sa mga buhay para sa inyong mga anak. Kaya gusto nyo na makapagtapos sila ng kanilang pag-aaral. Kaya todo yung mga pagsisikap nyo bilang mga magulang. Upang sa ganon, pagdating ng araw, sila naman tumulong sa inyo. Para yung mga pangarap din nila, magkaroon po ng katuparan. Pero lahat po ng mga pangarap natin sa buhay, ang Diyos po ang nagpapatupad nito. Tao ang nagbabalak sa aming mga tawag salita ng Diyos, pero Diyos po ang nagpapatupad. Sabi nga po sa Kawikaan chapter 3 verse 5 to 6, kay Yahweh ang magtiwala buong puso at lulusan, at huwag kang mananangan sa sariling kaluluwa. Bakit po?
Kasi po kapag nanangan tayo sa ating sariling kaluluwa, mayroong pagkakataon na mga mabigo po tayo. Hindi po ba yung iba? Ang taas-taas ng kanilang mga pangarap. Pero pag nasa sukdulan na po sila, kapag hindi binigyan ng kasagutan ng Panginoon, yung kanilang mga pangarap sa buhay, yung iba po nagpapakamatay dahil hindi nila matanggap. Pero tayo bilang mga Kristiyano po, kapag nangarap tayo sa ating buhay, dapat isama po natin ang Panginoong Diyos. Itiwala po natin sa Kanya lahat ng ating pangarap. Dahil alam natin lahat po ng ating pangarap, siya po ang may hawak po nito. At siya po ang bahalang magkakaloob nito sa bawat isa po sa atin. Gusto ko lang pong magpatuto pasilin ko pong pangarap mo bago po ako nakapag-abroad. Alam niyo po, pinataka ko pangarap ko ng makapag-abroad. Dahil nakikita ko noong panahon na Saudi. Yung pong Saudi noon, nung kainitan po ng Saudi. Sana, sabi ko sa nanay ko, tatay ko, makapag-abroad ako para makapagpagawa tayo ng bahay. Yung pong bahay namin doon, kawain lang, bahay na po. Ilang taon po akong nag-apply. Halos, hindi 2 taon. Palagi po kami nagpupunta sa opisina, kasama po yung tumutulong po sa amin na taga-Angles. Walang nangyari po. Hanggang sa makapagtrabaho po ako sa Manila. Pinabayaan ko na lang po yung pag-apply ko. Siguro hindi po para sa akin ang pag-abroad, sabi ko gano'n. Pero nung magtatrabaho na po ako sa Manila, hindi ko po sukat akalain isang araw tatawagin ako ulit nung agency in-apply po namin. At nung mag-report po ako doon, hindi na po Saudi. Hindi na Saudi ang ina-apply po sa amin, kundi Korea. Ako, ang gusto ko po, Saudi lang. Pero ang gusto po pala ng Panginoon, Korea. Para sa akin. So, tinanap ko po yun. Hanggang sa mag-resign po ako sa aking trabaho, sabi nga po ng boss ko, sige po muna mabuti, sabi niya. Kasi meron po akong posisyon doon, hindi lang po sa pagpamalagi. May hawak po ako ng tao, lead man po ako. Sabi ko, boss, sabi ko po doon sa boss ko, magkakataon po lang po siguro ito. Susubukan ko po, sabi ko, kung papayagan niyo po ako, sabi ko. Kahit hindi kita payagan, sabi ng boss ko, kung gusto mo, wala akong magagawa, sabi niya. So, sinubukan ko po, try po ako. Sa madaling salita po, nakarating po ako ng Saudi. 2 taon, meron po ako visa. Alam niyo po, kung ano pa po yung magandang patutuwa sa nangyari po nito. Pagkatapos po namin makaalis doon po sa batch namin na yon, yung pong sumunod na batch na kasunod po namin, hindi na po sila nakaalis. Bakit po? Yung pong agency na yun, naging illegal. Nag-illegal recruitment po. Wala na po makuha mga employer. Pero patuloy po silang kumukuha ng mga aplikante. Kaya, nung maisip ko po yun, nung pagbalik ko na dito sa Korea, talagang napakabuti talaga ng Diyos. Binuon mo yung last batch lang po namin ng nakatest para kami ay makapunta po ng Korea. At habang ako po ay nandun, lahat po ng mga iba-ibang pagsubok sa buhay ko, naranasan ko rin po doon. Nasunugan kami ng pag-tuloy. Lahat po ng naipundar ko pagkadala ko lang sana sa Pilipinas, nasunog. Ang natira po sa amin, alam niyo po, yung sunog na gamit lang namin. At saka isang TV, yung kasama ko. Yun lang po ang natira po sa amin. Wala kaming pera, pati pera namin nasunog. Hindi namin pwedeng iligtas dahil yung sunog nandun na sa kwarto po namin, hindi na namin makuha. Pero napakabuti po talaga ng Panginoong Diyos. Isang linggo lang po kami nakapagbakasyon, nakakita po kami kagad ng trabaho. Kaya lang po, naging TNT na po kami. Wala po kaming magawa. Ayaw po kaming pauwi ng aming employer. Kaya ginawa po namin, isa sa pag magtul po kami, umuwi na lang na wala kaming pera, baka sabihin ng pamilya po namin, parang naglaro lang kami ng Korea. Sabi nga po namin magkakaibigan, nandito na rin lang tayo, makipagsapalaran tayo. At habang kami po nakikipagsapalaran doon, dahil hindi pa po ako nakakapag-church noon, sa totoo lang po, yung mga kaibigan ko, sinasama ko sa Catholic. Pero ako sa labas lang po. Alam naman nila na Christian ako, hindi ako pwedeng maging compromising. Antay ko lang po sila sa labas. Pagkatapos po ng misa, uwi na po kami o kaya bibili ko na. Sa madaling salita po, habang ako po ay nandun at nagkaroon po ng trabaho, mayroon po isang deacon sa simbahan, sa Baptist po siya.
Isang araw, nagpunta po sila sa factory na pinagtatrabaho po namin. Siniran po kami ng salita ng Diyos. Ako at yung kaibigan ko po. Pinuhin niyo po, may 2 taon bago kami nakarinig ng salita. Bago ako nakarinig ng salita ng Diyos. Kasi yung kaibigan ko po, Catholic. At sa pamamagitan pa po ng Korean. Yun, nagsimula po kami mga podcast. Invite po nila kami. Hanggang sa maging tuloy-tuloy na po yung pagdalo po namin sa gawain ng Panginoon. At doon, unti-unti, nakikita ko po nagkakaroon na ng katuparan yung aking mga pangarap po namin, sister, hanggang makapagpagawa po kami ng bahay. Yung bahay na pinanapangarap ko, noong buhay pa ang aking mga magulang, hindi po yun natupad. Pero tinupad po niya sa pamamagitan po ni Sister Early na nandito po na naging asawa na po noon. Kaya, ang lahat po ng ating mga pinapangarap sa buhay, hindi man po natin ito nakakamtan madalian, pero kung magtitiwala lamang po tayo sa ating Panginoong Diyos, lahat po ng mga pangarap po natin yan, lahat ng mga pangarap ng mga anak natin, balang araw, ibigay po yan ng Panginoon kung ikabubuti po ng bawat isa sa atin. Sunod po, ito po na-share ko ni Brother Long Jeremiah chapter 29 verse 11. Sapagkat alam kong lubos ang mga plano ko para sa iyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Tignan niyo po, no? Punong-puno ng pag-asa. Iba po kasi yung plano ng Diyos sa ating mga plano. Sabi nga po namin nung nasa Telepastagan Church pa po kami, nung nag-uusap po kami, ako, Brother Lucy. Ang pangarap po ng bawat isa sa amin, mga mag-arap sa sakit, Brother Lucy, yung Grandia. Si Brother Long, Starex Gold. Ako, yung SUV. Alam niyo po, ang unang binigay po kay Brother Long, motor. Pero alam po, naniniwala ko, yung Starex na Gold, susunod na po yan. Yung pong Grandia ni Brother Jose, hindi po magtatagal. Alam po, ipagkakalog din po niya yan. Kasi, bakit po, hindi po sila tumigil ng pagtitiwala sa Diyos. Sabi nga ni Brother Long, kapag nagtiwala tayo sa Diyos, mayroong pag-asa. At kapag nagkaroon tayo ng pag-asa, pag nakakita natin yung mga pinapangarap natin sa buhay, nandun na yung kapayapaan sa ating mga buhay. Ako, hindi man po bago yung hiningi ko na SUV sa Panginoon. Pero at least, pero po kami nagagamit. Yan po. Kaya kayo po, mga kapatid ko po na nakikinig ngayon dito po sa church at maging yung po sa mga bahay-bahay. Huwag po kayong mawawalan ng tiwala sa Diyos. Alam ko po na lahat po kayo may pangarap, may plano kayo sa buhay, sa inyong mga anak. Pero antayin niyo po yung plano ng Panginoon. Dahil mas the best po ang plano ng Panginoon isa sa mga plano po natin lahat. Mayroon po akong isang kwento at dito po ako magwawakas. Isang estudyante po sa kolehiyo, nakakatapos lamang po ng kanyang pag-aaral. Mayroon po magandang plano ng estudyante ito nung siya nag-aaral para sa kanyang sariling kinabukasan at maging sa kanyang mga mahal sa buhay, mga parents po, mga magulang. Para sa ganon, lahat ng mga ginastos ng kanyang mga magulang ay mga bayad siya ng utang na loob. Para sa ganon, maipagmalagi siya ng kanyang mga magulang kahit na nagastos po sila ng malagi sa pagpapaaral po sa kaya ang ginawa po ng estudyante nito araw-araw, naghanap po siya ng trabaho sa mga malalaking kumpanya, basta mayroon pong hiring. Araw-araw, bago po siya pumunta sa mga opisina ng kanyang applyan, nagdadasal po muna siya. Humingi siya ng patnubay, ng gabay sa Panginoon na sana makapagtrabaho na po siya para magkaroon ng katuparan ng kanyang mga pangalan. Lumipas po ang mga 2-3 buwan, walang nangyari sa kanyang pag-apply. At pinanghinaan na po siya ng loob. Kahit na po siguro sa atin mangyari yung mga gano'n, parang panghinaan na po tayo ng loob. Kasi lahat po ng kanyang mga naipon, naubos na po sa papasahin ng pangkain kapag siya po ay pumupunta sa kanyang mga ina-applyan.
Hanggang isang araw, mayroon po siyang nabalitaan, isang kumpanya, malaking kumpanya na nangangailangan po ng maraming trabahador sa kanilang website. So, inaumagahan, maaga po siyang nag-prepare ng kanyang sarili. At nanalangin siya sa Panginoon na sana dito na magsisimula ang kanyang katuparan. Sana matanggap na po siya sa kanyang apply. So, sa madaling salita po, nagpunta po siya sa opisina na yun. At nang malapit na po siya doon, may nakasabay po siya na 5 magkakaibigan na mag-apply din po doon. Masayang-masaya yung magkakaibigan yun. Pumasok po sila sabay doon po sa kumpanya na yun para po magpa-interview. So, sa madaling salita po, lahat po sila na-interview. Sabi po ng interviewer, maghantay kayo hanggang mamayang hapon sa resulta doon sa inyong interview sa po. Kaya naghantay po siya hanggang hapon. Pagdating po ng hapon, lahat ng mga na-interview tinawag po isa-isa. At nang siya na po ang tawagin, nasabi po sa kanya nung nag-interview, pasensya ka na, sabi niya, hindi ka qualified sa trabaho ko, sabi ko. Samantalang yung pong trabaho na in-apply niya, yun po yung kursong kanyang natapos. Lalo po siyang nagtaka nung siya po ay lumabas na ng building. Yung 5 po na nakasabay po niyang nag-apply, lahat po tanggap. So, hindi po niya matanggap sa kanyang sarili, pumasok po siya uli sa opisina at pinuntahan po yung nag-interview sa kanya. Ang sabi po niya doon sa interviewer, bakit yung 5 nakasabay ko kanina, tanggap lahat? Bakit ako, hindi ako natanggap sa inyo? Ang sabi po ng interview sa kanya, kasi po, mayroon po nag-recommenda sa kanila. Sabi po, nag-interview po sa kanya. Kaya wala po siyang nagawa, kundi lumabas na naman po. At alam niyo po paglabas po niya, malungkot na malungkot. At ang nasabi po niya sa kanyang sarili, hindi na ako naniniwala sa Diyos. Kasi po, dahil sa nangyari sa kanya. Biro niyo yung 5 na tanggap, tapos siya hindi natanggap. Yung pala, mayroon silang mga baterino, may nag-recommenda sa kanya. Samantalang siya, humihingi siya ng rekomendasyon sa ating Panginoong Diyos, pero hindi siya natanggap. So, ganun po, talagang sinisi niya ang Diyos, sabi niya. Hindi na ako maniniwala sa iyo pag mula kayo. Kasi araw-araw akong nag-apply at bago ako pumunta ng opisina na pinag-apply ko, hindi ako nakalimot na manalangin sa inyo. Kaya hindi na ako maniniwala sa iyo kasi pinabayaan ko ako, sabi po niya sa Panginoon. So, nag-desisyon na po siyang umuwi. At nagabang po siya ng jeepney, pauwi po sa kanya. At nang dumana po yung jeepney, pinara po niya ito, sabay po siya. Ganun pa rin po, palungkot pa rin ang kanyang iniisip pa rin niya yung nangyari sa kanya kanina. Hindi pa po siya nakakalayo. May italong at didiskusyonan sa loob po ng jeepney. Yung matandang babae na pasahero at driver. Kasi po, yung matandang babae, inabot niya yung kanyang pamasahe sa jeepney driver. Kulang. Sabi po niya sa jeepney driver, Mama, pasensya ka na. Ito na lamang ang natira sa pera ko. Kaya wala na akong maibigay sa'yo. Hayaan mo sa susunod na lang, sabi niya. Dadagdagan po, sabi po ng matanda. Nagalit po yung jeepney driver. Hindi pwede, sabi niya. Naghahanap buhay ako. Nagbaboundary ako. Mayroon din ako kabilang binubuhay. Nakiusap po ng masinsinan yung matandang babae na talagang wala na po siyang pera. Pero hindi po siya pinapansin ng jeepney driver. Hanggang mapansin po siya ng isang estudyante nito. Naawa po siya doon sa matanda. Kinuha po niya yung kanyang wallet at nabuksan niya yung kanyang wallet. Ang laman, 20 pesos na lang po. Yun na lang last money niya sa kanyang sa kanyang wallet. Pero kinuha pa rin po niya ito, binigay sa driver. Ang sabi po niya sa driver, Mama, ito na po yung pamasahe ng matanda, sabi po. So, maya po, dahil po sa kakapanahan po ng pangyayari sa loob ng jeepney, napansin niya na malapit na po pala siya doon sa kanyang bababaan. Kaya matanaw po niya yung kanto papasok sa kanila, pumara na po siya sa jeepney driver hanggang sa siya po ay bumaba. At ang pagkababa po niya, naglalakad po siya. Habang siya naglalakad, muli, iniisip na naman niya yung nangyari sa kanya. Siguro po, ganoon din mangyayari sa atin. Kasi nagtitiwala tayo sa Diyos, pero wala namang
kasagutan sa lahat ng ating mga hinihiling sa Kanya. Sa kanyang paglalakad, nung malayo-layo na po siya at malapit na siya sa kanilang tahanan, mayroon pong tumatawag sa kanyang likuran. Inig, sabi niya. Nagulat po siya. So, nang tingnan po niya yung tumatawag sa kanyang likuran, nakita niya yung matanda na nakasakay niya sa jeepney. Pagod na pagod yung matanda, hinahabol siya. Nung magkalapit na po sila at nag-usap, bakit po? Sabi ng estudyante, doon sa matanda. Pasensya ka na, sabi ng matanda. Hindi ko napansin bumaba ka kasi hindi ko talaga mapigilan ang emosyon ko kanina nasa loob ng jeepney, sabi niya. Sinabi lamang ng driver na bumaba ka na. Kaya hinabol kita, sabi po ng matandang babae. Tapos po, ang sabi ng matandang babae sa kanya, pwede ko bang makuha yung pangalan mo? Sabi po doon sa estudyante. At saka yung telephone number mo, sabi po niya. Tapos, binigay po ang estudyante sa matanda yung kanyang pangalan at telephone number. Pagkatapos po, meron pong kinuha yung matandang babae sa kanyang wallet. Yun na lang po ang laman ng kanyang wallet. Alam niyo po ba kung anong kinuha niya? Isang phone card po. Kinuha po niya yung calling card ng kanyang anak. Ibinigay niya doon sa estudyante. Ang sabi po niya, kung nangangailangan ka ng trabaho, tawagan mo ang number na yan. Kasi anak ko ang mayari ng calling card na yan. Siya ang manager sa bangko na yun. Sabi niya, kirero kami na kita para makapasok ka trabaho. Sabi ko, bakit po? Bakit po? Alam ng matandang babae na naghanap po siya ng trabaho. Hindi naman po niya kilala yung babae, yung matandang babae. Pero bakit po siya binigyan ng calling card? Bakit siya yung rekomendado sa anak niya? Balay mo, kung yung estudyante na yun, hindi maganda akong galing. Alam niyo po ba, pag alis po ng matandang babae na yun, yung matandang babae na yun, na-shock po yung estudyante. Hindi niya sukat akalain sa tagal ng paghanap niya ng trabaho. Hindi man siya naghirap, bibigyan siya ng trabaho ng Panginoon. At mayroon pang rekomendasyon galing po doon sa nanay na magaling ng kumpanya na kanyang ma-applyan. Tingnan niyo po kung gaano kabuti ang Panginoon. At nung malayo-layo na po yung babae, bigla pong napatingin yung isang estudyante doon sa isang poste na malapit po sa kanila. Nakita po niya doon yung isang sticker. Alam niyo po ba kung anong nakasulat doon? Sabi po doon sa sticker, God will not fail you. Hindi tayo bibiguin ng Diyos. Alam ng Diyos ang ating mga pangarap. Alam ng Diyos kung ano yung mga plano natin sa buhay. Pero huwag po natin ipilit yung plano natin, mga pangarap natin, kung hindi po yun ang plano ng Diyos para sa atin. Kasi mas maganda po yung plano ng Diyos sa atin lahat. Bilang mga anak po niya, hindi niya tayo bibigyan ng pangit na plano. Di ba? Isa sa mga kapatid po natin, plano po niya na makarating ng Korea. Simula pa po, talagang gustong-gusto niya pagkarating ng Korea. Bakit po? Puro postpone. Hanggang ngayon, hindi pa po siya nakakalis. Baka mayroon pa po mas magandang plano ng Diyos sa kanyang buhay. Baka hindi po Korea, baka ibang bansa po, maaaring dito lang sa Pilipinas, baka magkaroon siya ng magandang negosyo. Dapat po, minsan, isipin po natin, minsan nga, nagsisikap tayo para maabot yung mga plano natin. Minsan, nakakalimutan na natin na ang plano ng Diyos mas maganda sa ating mga plano. Hindi po masama ang magplano para sa ating mga buhay. Kaya nga po tayo nagsisikap. Pero kung ipagkakatiwala po natin ang lahat sa Diyos, mas maganda yung plano nilaan ng Diyos sa bawat isa po sa atin. Kaya yung umaga na ito, kahit na kayo po mga leader na alam po na alam po ni Pastor Ron na pupunta po kayo ng Korea, huwag po kayong malungkot. Postpone man po yun, hindi man po natuloy. Ano pong malay nyo? Balang araw, maaaring next year, pag wala po pa din yan, makakarating din po kayo ng Korea.
huwag po kayong mawala ng pag-asa. Magtiwala lang po tayo sa Diyos. Mayroong mas magandang plano ng Diyos. Kasi kung natuloy po kayo, hanggang ngayon, nasa oray pa po kayo, di po ba? Di po ba? Kung isipin po natin, maaaring kung nandun pa kayo, naiinip na siguro kayo, kailan kaya kami uwi? Maaaring po ang sabihin ninyo. Kaya nga po, talagang ang pamabuti po ng mga Diyos, magmula po ng lockdown hanggang ngayon, yung kanyang kabutihan, hindi pa rin po nauubusan. Hindi po siya nagsasawang gumawa ng mabuti para sa amin lahat. Nabuhay po tayo dahil po sa kanyang tulong. Nakalampas po tayo sa ganitong klaseng epidemya dahil po sa kanyang paggabay at protection. Gaano pa po kaya yung mga plano po natin? Hindi po ba niya kayang ibigay sa atin? Napakaliit na bagay lamang po kung ikukumpara po natin sa kapangyarihan po ng ating Panginoong Diyos. Kaya po oras ito, patuloy po nating pasalamatan ng Diyos. Inulit ko po sana, magkaroon po tayo ng tiwala sa Diyos. Upang sa ganon, lahat po ng ating mga pangarap sa buhay, siya po ang magbibigay katuparan para ang bawat isa po sa atin magkaroon po ng tunay na pag-asa at magkaroon ng kapayapaan sa ating mga buhay. Dahil wala po tayong magagawa kung tayo po ay iwalay sa Diyos. At kung pairanin po natin yung ating pride, yung ating sariling desisyon, kung ipipilit natin yung mga plano po natin sa buhay, baka pabigo po tayo. Pero kung lahat, itiwala po natin sa Diyos, alam natin na lahat tayo ay magiging matagumpay na Kristiyano. Dahil ang ating tagumpay ay nasa kamay po ng ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po. Puri po, Panginoon, sa ating sa